Last one is 10. Very good. A day in my life bilang isang full-time mom, kaya tara mga mare, samahan niyo ako. Bali, etong vlog na nga palang ito ay nung Saturday pa, pagpasensyahan nyo nga dahil medyo naging busy talaga ang mare nyo. Bali, pumunta nga pala ako ng grocery mga mare para bumili lang ng konting pagkain para dalhin nga dun sa ospital. Meron kasi akong tito na na-stroke mga mare, kaya bibili lang ako ng mga pagkain na pwedeng ang madala or pang-snack-snack ng magbabantay. Dahil nga hindi ako pwedeng magbantay sa ospital at meron nga akong alagang bata, eto na nga lang yung tinulong ko mga mare, kahit papano naman ay paniguradong matutuwa naman yun. Bali, konti nga lang pala ito, kumuha lang ako ng mga biskwit, kape at mga cup noodles. Kumuha nga rin pala ako ng condensed at Nestle cream dahil gagawa nga ako ng graham. Bali, pagkatapos ko nga sa grocery ay umuwi na ako dahil gagawa pa nga ako ng puto. Eto nga pala ay dadalhin ko sa ospital at yung iba nga dito mga mare ay pang merienda. Hindi ko na nga napakita kung paano ko tinimpla yung butter ng puto mga mare dahil nagmamadali rin ako. Maliit nga lang pala yung steamer na ginagamit ko, kaya pa konti-konti nga lang yung pagsasalang. Mas masarap nga rin ito kapag merong itlog na pula, ang kaso meron ngang mga bata na kakain, kaya etong keso na lang yung nilagay ko. Bali, nakagawa nga pala ako ng 7 lagayan. Bali, yung isa lang dito sa amin mga mare at yung iba nga ay ipamimigay din namin. Pagkatapos kong maayos etong mga dadalhin ko ay gumawa na nga rin ako ng graham habang hinihintay nga si Papa. Bali, 4 na lagayan nga itong nagawa ko mga mare. Yung isa dito ay sa amin at yung 3 naman ay ipamimigay. Ewan ko ba, pero nasanay na talaga ako na kapag gumagawa nga ng merienda ay palaging may pasobra. Bali, fast forward nga mga mare, nakapunta na nga pala ako sa ospital at hindi na nga ako nakapag-vlog dahil nalobat nga yung phone ko. Nagmamadali nga rin akong umuwi mga mare dahil dinala ko lang talaga yung pang merienda dahil wala rin ako mapag-iiwanan kay Habila. Kaya pag uwi ko para makabawi sa bata ay binuksan ko na nga itong busy book na laruan niya. Napakatagal na rin kasi niya akong hinihiritan dito sa laruan na to dahil meron nga ganito yung pinsan niya. At eto nga yung madalas niyang kinukwento mga mare, kaya eto hindi na nga nagpahuli ang mare nyo. Nagustuhan ko nga rin to dahil makapal at hindi nga basta-basta mapupunit ng mga bata. Makulay nga rin tong laruan na to mga mare, kaya paniguradong mag-e-enjoy ang mga bata habang natututo. Matututunan nga nila dito yung numbers, colors, alphabet, shapes, at kahit nga yung mga fruits and vegetables ay nandito rin. Habang inaayos ko nga mga mare ay busy sa pagpapakyut tong si Habila, kaya eto nagpatulong na rin ako sa paggawa. Medyo matatagalan ka kasi dito mga mare dahil napakarami mo ngang ididikit, pero worth it naman dahil napakaganda talaga ng busy book na to. Kita nyo naman na habang inaayos nga namin ni Habila ay tuwang-tuwa nga ang bata. Bali, ganito nga pala yung itsura niya sa loob mga mare pagkatapos kong madikit yung mga velcro. Sobrang mag-enjoy talaga ang bata dito mga mare kapag eto yung binigay mo at paniguradong magiging busy at may iwasan yung pag-i-screen time. Anyways, kung gusto nyo nga rin pala, ilalagay ko na lang sa yellow basket or sa comment section yung link.